Dapat nandun kami sa Kongreso, 3 nakikipaglaban. Bakit nakikipaglaban? Sa 3 taon na ito ng Kongreso ng Pilipinas, mula 2022 to 2025, kaisa-isa lang doon na kinatawan ng sambayan ng Pilipino, sa 300 na kongresista, ang nagpapanukala ibalik ang death penalty para sa mga plunderer, kurakot at ghost projects. Isa lang, ang inyong Duterte Youth Party List lang. Masabi ko nga sa inyo, napakaraming party list at kongresista, meron doon fake citizenship na proklama. Meron doon ginahasa yung miyembro nila na proklama. Meron, ang daming kaso ng plunder at corruption na proklama. Question. Yung ating pambasang awit ends with ang mamatay ng dahil sa iyo. Tayo ba ay willing to die for country? Matagal na. Second, the last question. Who is more influential today? The mainstream media or the social media? Sino which media can really change the country? You know po, okay, on that note, I would like to invite the members of media now to ask questions. Please identify yourself, your name, your media organization, and please get to the point, okay? Straight question, okay? Sino muna sa inyo? Come on, sino? Lapit natin yung mic. Yung microphone doon? Come on, hi guys, come on. Sino sa media? Siguro walang question kasi, you know. Anybody? Wala? Meron dyan vlogger, ha? Sa social media, mas matapon yan sa social media eh. Ha? Okay, in that case, I'll open the floor again. Okay, question lang. Anong solution natin? We know the problem, we know the culprits, what is the solution? And maybe we can hear from you now. Okay, the mic. You have a mic. Bati mo na siguro si... Sa solution, hindi ko alam yung solution. Solution na ito ng lahat ng Pilipino. Pero on the side of the Duterte Youth Party List, ang masabi namin, yung kinakaharap namin, di ba? Saan kayo nakakita na ang mga Pilipino winawalang iya at tuwing 3 taon nagkakaroon ng pagkakataon lumaban tayo through pagboto, di ba? Ang Duterte Youth Party List po ay nanalo ng 2.3 million na boto. Number 1 na ibinoto ng mga pulis at sundalo sa local absentee voting. Number 1 na ibinoto ng mga OFW sa buong mundo. Lampas 60 countries, number 1 po ang Duterte Youth Party List. Mula Amerika, Inglaterra, Israel, South Korea, lahat na. Pagdating dito, talo sa Comelec. Saan kayo nakakita ng gano'n? Kaya nga sinasabi ko, dati ang ninanakaw lang pera, ngayon pati pala boto ninanakaw na. Paano yan sa 2028? Pag naipanalo natin si Pangulong Sara Duterte, biglang idedeklara lang ng Comelec na merong pending na kaso and everything and kahit ano pang technicalities, di ba? Kaya nga po, finailan namin sa Korte Suprema nung isang araw ang Comelec dahil talagang winawalang yan nila ang soberanya, ang demokrasya, ang pagboto ng sambayan ng Pilipino. Masabi ko sa inyo, dapat nandun kami sa Kongreso, 3 nakikipaglaban. Bakit nakikipaglaban? Sa 3 taon na ito ng Kongreso ng Pilipinas, mula 2022 to 2025, kaisa-isa lang doon na kinatawan ng sambayan ng Pilipino, sa 300 na kongresista, ang nagpapanukala ibalik ang death penalty para sa mga plunderer, kurakot at ghost projects. Isa lang, ang inyong Duterte Youth Party List lang. Masabi ko nga sa inyo, napakaraming party list at kongresista, meron doon fake citizenship na proklama. Meron doon ginahasa yung miyembro nila na proklama. Meron, ang daming kaso ng plunder at corruption na proklama. Kami pa ang hindi na proklama. Kung sino pa yung kaisa-isang nagpapanukala ng death penalty para sa mga plunderer, kurakot at may ghost projects. Kami pa nakasuhan ng terorismo. Alam nyo ba yun? Yun yung isang kaso namin,
promoting violence, tantamount to mass murder. Ang nagkaso, mga makakaliwang grupo na nilalabanan namin, mga kaalyado ng mga teroristang NPA. At yun ang kinatigan ng inyong COMELEC. Kaya nga po, kami po, kaya kasama po si Atty. Topacio, nag-file po sa Korte Suprema para po ma-resolve agad yun. Kasi kami naniniwala sa independence ng Korte Suprema kung kaya nilang ideklara na yung 200 na kongresista ay unconstitutional ang ginawa kay Vice President Sara Duterte. Paano pa yung kakaunting COMELEC commissioner na talagang binaluktot na ang boto ng taong bayan? Kaya kami po sa Duterte Youth Party List ay talagang sumusuporta sa ating samahan ngayon sa panawagan ng reforma at pagbabago. Alam nyo, huli ko na lang masabi sa inyo, sa Indonesia nga, tinaas lang ng mga kongresista yung kanilang sweldo, benefits ng 100 to 200,000 pesos. Nagwala na yung mga Indonesian, sinunog na yung kongreso, lahat ng luxury cars na lumalabas sa kongreso, pinaghahataw, sinusunog yung mga mansyon. Hindi naman natin sinasabing manunog at magwala tayo, pero yung klase ng galit at pananagutan dapat ng mga politiko dito sa bansa, doon 100,000 piso lang. Dito hindi nga 100,000,000 eh. Bilyon-bilyon. Pag pinagsama mo, trilyon na kada taon ang nawawala. Sa ibang bansa, pag pumunta ka, kunyari South Korea, 24 ang MRT system. Hindi mo kailangan pumila ng matagal, hindi mo kailangan maghirap sa karsada. Dito, tatatlo. May baha pa, yung pila na napakahaba, flooded pa pag umulan. Bakit natin pinagtsatsagaan yon? Bakit hindi natin pinapanagot ang mga nakaupong leader? Saka magtataka kayo, bakit ngayon lang nalalaman yan? Ang Office of the President, 4 billion a year. Ang confidential funds, intelligence funds. So, naka 12 billion na siya. Hindi pa rin niya masabi kung sino yung mga kasama niyang politiko na talagang kasali doon. Saan ginagamit yung confidential funds na yun ng Pangulo? Dapat alam na niya yun. Tayo nga alam natin na kurakot yung DPWH eh. Tayo nga alam natin na kurakot yung iba yung congressman at gobernador at mayor eh. Bakit yung mismong may ponto para malaman yun, hindi alam? Yun lang po ang ating masabi ngayong araw na ito. Okay, thank you very much. Now I'll answer. What will happen to the new DPWH secretary? Natatanggal niya kaya? Kasi he's supposed to clean the agency. What will happen to him? Actually, Manong Ron, I don't know, but alam nyo, ang hinihintay natin dyan na sinasabi kasi nila, they are touting that the President ang nagpasimuno, ang gustong makita dyan. Bago sinasabi, I think yesterday nabasa ko na sabi ni Executive Secretary Bersamin, it's ready for signature, yung Truth Commission. Nasaan na? August 18 pa kami nanawagan yan actually. We were there doon sa New Kamuning. Kami nanawagan yan Truth Commission to be headed by Mayor Magalong. Yes, Magalong. Ngayon, ano na ba ngayon? September 9. Wala pa rin. Oo, wala pa tayo magawa. Yung presidente nagbayagin eh. Mabagal. Oo. Nasaan na yung Truth Commission? Bakit? Yan ba totoo na nag-aaway yung executive at legislature? Nagtuturuan sila. Di ba nagalit si Bersamin? Sabi niya, huwag niyong ipasa sa amin yung blame sa corruption dyan. Kahit inyo yan. O, ba't ayaw pang ilabas yung Truth Commission para magkaalaman na? Ang nangyayari kasi yan, ang ginagawa nila, inaalim nila tayo. Bread and circuses ito. Ito yung circus, yung infracom. Tingnan natin ha, let's give Ping Lacson the benefit of the doubt. Maayos naman sa pagkaalam ko si Ping Lacson. Siya na ba? As being the one na hindi kumukuha ng pork barrel ever. I've had my differences with Ping, but I have to give him credit for that. At tingnan natin, at yan ay alam ko, ay malapit yan kay Mayor Magalong. So, they share the same principle when it comes to good governance. Ay, tingnan po natin, let's wait and see. Sana, maging ganon din kasigasig si Senator Lacson in heading the Blue Ribbon Committee. At sana po yung Truth Commission, which will be headed by men and women of integrity and probity, and
most importantly, impartiality. Walang partisan political affiliation, walang hidden agenda. Thank you. Thank you. Okay, before